CCNPH, BB88 Advertising at Rifa Cooperative ay nagtatanghal. Ebolusyon ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Panahong pre-kolonyal. Kasaysayan ng agrikultura sa Pilipinas. 1565 simula ng pananakop ng Espanya. Nagsimula noong panahon ng kolonyalismo ang formal na pagtuturo ng agrikultura sa mga Pilipino, bagamat ang ating mga ninuno ay matagal nang nagsasagawa ng pagsasaka. Maagang panahon ng Espanyol, ika-16 hanggang ika-17 siglo, ipinakilala ng mga Espanyol ang mga bagong pananim tulad ng mais, kamatis, patatas, sili, at pinya mula sa kontinente ng Amerika sa pamamagitan ng Gallian trade. Ika-18 hanggang ika-19 na siglo, sa panahon ng Royal Economic Society at mga reforma ni Gobernador General Basco, naging bahagi ito ng ebolusyon ng Pilipinas. Naitatag ang malalaking plantasyon at binuksan ang pantalan ng Maynila sa pandaigdigang kalakalan, na nagresulta sa pagtaas ng produksyon ng asukal, tabako, at abaka. Pinakamatandang sistemang pang-edukasyon sa agrikultura sa Asya. 1876 Japan. Itinatag ang Sapporo Agricultural College na kalaunan ay naging Hokkaido University. 1905 China. Itinatag ang College of Agriculture sa ilalim ng dinastiyang Qing, na kalaunan ay naging China Agricultural University, CAU. 1907 Pilipinas. Itinatag ang Central Luzon Agricultural School, CLAS, na ngayon ay Central Luzon State University, CLSU, at itinuturing na pinakamatandang umiiral na paaralan ng agrikultura sa Asya. 1909. Itinatag ang Up College of Agriculture, na kalaunan ay naging UPLB. 1934 Thailand. Itinatag ang Maeho University. 1960 India. Itinatag ang G.B. Pant University of Agriculture and Technology, na kilala rin bilang Pantnagar University. Ambag ng agrikultura, kagubatan, at pangisdaan sa Gross Domestic Product, GDP, 1950 hanggang 2025. 31%, 1950 hanggang 1970. 24, 1% hanggang 27. 0%, 1975 hanggang 1986. Siyam, 2% hanggang 10. 2%, 2019 hanggang 2020. Siyam, 377%, 2023. Noong 2024, bumaba ng 2% ang ambag ng sektor sa GDP. Ang pagbabang ito ay pangunahing dulot ng epekto ng El Niño, mga bagyo, at mga sakit ng hayop, PSA. Sa buong Pilipinas, ang agrikultura ay nananatiling haligi ng maraming komunidad sa kanayunan. Ayon sa Trading Economics noong 2023, humigit kumulang 22.36% ng mga manggagawang Pilipino ay nananatiling nasa sektor ng agrikultura. Patunay kung gaano karaming buhay ang umaasa sa lupa. Gayunpaman, ang lupa ay hindi na kasing likas ng dati. Sa kabilang banda, bigla ang nagbabago ang mga pattern ng klima, at ang tagtuyot ay tumatagal ng mas matagal kaysa dati. Sa kabila ng mga panganib na ito, patuloy pa ring umaasa ang maraming magsasaka sa tradisyonal o manual na paraan ng pagsasaka. Ito ay nagpapakita ng matinding pangangailangan ng pagbabago, lalo na sa mga nagtatrabaho sa limitadong lupa, kulang na tulong, at kapos na mga kagamitan. Ipinapakilala ng BB88 Advertising and Digital Solutions Incorporated ang Smart Greenhouse, isang abot kaya, epesyente, at madaling i-set up na solusyon sa pagsasaka. Sa puso ng inobasyong, ito ay ang isang team na tunay na nakakaunawa sa lupa at sa mga taong nagsisikap dito. Ang BB88 Advertising and Digital Solutions Incorporated ay narito hindi upang palitan ang mga magsasaka gamit ang teknolohiya, kundi upang bigyan sila ng kapangyarihang makasabay sa makabagong panahon. Sa pamamagitan ng BC AgriSystem at Bagsakan System, sila ay magkatuwang na tumutulong sa mga magsasakang Pilipino na mas maging epesyente at kumita ng mas malaki kahit pa sa maliliit o urban na espasyo. Ano ang BC AgriSystem? Ang BC AgriSystem ay isang sentralisadong digital at operasyonal na sistema na pinagsasama-sama ang mga aktibidad sa pagsasaka sa isang maayos at tuloy-tuloy na proseso. Dinisenyo ito para sa maliliit na magsasaka,
yaong madalas na nahihirapan sa aspeto ng pagpaplano ng pananalapi, komunikasyon, pag-akses sa merkado, at pamamahala ng pananim. Ang sistemang ito ay nakasentro sa mga tampok tulad ng madaling gamitin na mobile application na nagsisilbing key control center. Ang DC Agri-System ay nagbibigay ng iisang teknolohiya na bumubuo ng isang ecosystem. Ang Smart Greenhouse ang pangunahing bahagi ng sistema. Isa itong maliit, madaling gamitin na estruktura na otomatikong nagdidilig, kumokontrol sa temperatura, at nagmumonitor ng kalagayan ng pananim. Ginagamitan ito ng sensors, water system, at climate control system, lahat ay pinagsama sa iisang solusyon. Kasama rito ang automatikong pagdidilig at pagkontrol ng temperatura. Sensors na nagbabantay sa pananim mula araw hanggang gabi. Mobile API system para ma-check at makontrol ang greenhouse gamit ang iyong cellphone. Ideal na kondisyon para sa pagtubo ng gulay at iba pang pananim. Sa aming smart greenhouse, higit pa sa simpleng pagdidilig at sikat ng araw ang pag-aalaga sa mga halaman, tinitiyak naming natatanggap ng bawat pananim ang eksaktong pangangailangan nito para umunlad. Otomatikong sinusuri ng aming sistem ang mahahalagang sustansya ng halaman, tulad ng nitrogen, phosphorus, at potassium, upang masiguro ang tamang balanse para sa malusog na paglaki. Sinusuri rin ito ang pH level ng lupa, kung ito ba ay masyadong acidic o mataas sa alkaline level, upang agad na makagawa ng tamang hakbang. Sa tulong ng matalinong sistemang ito, nalilikha sa aming greenhouse ang perpektong kapaligiran para sa mas malusog, mas matatag, at mas masaganang ani, lahat ay kontrolado gamit ang isang mobile application. Ang pagkakaroon ng smart greenhouse ay nagbibigay kapangyarihan sa iyo na magtanim ng high-value crops kahit sa sariling bakuran o maliit na espasyo. Kapag na-set up na ito, maaari ka nang magtanim ng gulay at iba pang ani habang ang DC Agri-System ang bahala sa remote care. Gumagamit ito ng sensors para i-monitor ang humidity, temperatura, at lagay ng panahon, kaya't alam mo agad kung ano ang kailangan ng iyong mga pananim, gamit lamang ang iyong cellphone. Habang lumalaki ang iyong pananim sa pinakamahusay na kondisyon, maaari mo nang planuhin ang iyong anihan sa tamang oras. Kapag handa na, ang Bagsakan Pick-up System ay kokolekta ng iyong ani at dadalhin sa Bagsakan Digital Trading Center, kung saan ito ay isasaayos habang nagkakaroon ng koneksyon ang mga mamimili at nagbebenta. Mula rito, ang Bagsakan Delivery ang maghahatid ng iyong produkto diretso sa merkado. Ang diretsong sistemang ito ay nakakatipid ng oras, nakakabawas ng gastos, at nagbibigay ng mas malaking kita sa bawat ani. Sa pagsasanib ng Smart Greenhouse, DC Agri-System, at Bagsakan System, maaari mong muling maisip kung paano tinatanim at dinadala ang pagkain sa Pilipinas. Ito ay higit pa sa pagsasaka, ito ay pagkakataong umunlad, kumita, at magtagumpay. Maging bahagi ng kinabukasan ng agrikultura, isang greenhouse sa bawat hakbang. Sa makabagong panahon ng Pilipinas, ang istruktura ng pamumuhunan ay isang tuloy-tuloy na ecosystem na nakabatay sa kooperasyon, inobasyon, at pagpapanatili sa ilalim ng sistema ng kooperatiba. Ang Cooperative Cooperation Network Philippines o CCNPH ay nasa gitna ng sistemang ito, kung saan pinag-uugnay ang iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, kalusugan, real estate, at pag-unlad ng komunidad. Layunin nito na isulong ang paglago ng ekonomiya at kapangyarihan ng mga komunidad. Ang mga kooperatiba ay mga malalayang organisasyon na nakabatay sa mga halaga ng pagtutulungan, sariling responsibilidad, demokrasya, pagkakapantay-pantay, katarungan, at pagkakaisa, na sinusuportahan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Unang hakbang, ang pag-invest ng pondo sa mga local banks. Upang suportahan ang mga magsasaka, pamilihang pang-consumer, pangkalusugan, at real estate. Ipinapakita nito ang kolaboratibong istruktura ng CCNPH. Ang mga magsasaka ang sentro ng ecosystem. Sila ang nagpo-produce ng sariwang produkto na bumubuo ng backbone ng supply chain sa Pilipinas. Layunin ng CCNPH na ma-upgrade ang lokal na produksyon ng mga pangunahing pananim at pamahalaan ang pag-angkat ng mga murang bilihin na mahalaga sa kooperatibang komunidad, na nagsisiguro ng seguridad sa pagkain para sa higit sa 70 milyong Pilipino, na umaasa sa lokal na produkto.
Nais din itong pahusayin ang kakayahan ng mga magsasaka na makagawa ng organico at mataas na halagang pananim para sa export market. Noong Nobyembre taong 2023, humigit kumulang na 25% ng 49.7 na milyong Pilipino sa labor force ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Nag-ambag din ito ng 9% sa gross domestic product noong nakaraang taon, na sumasaklaw sa humigit kumulang 60 hanggang 70 milyong populasyon. Ang CCNPH ay nag-implement ng BC Agri System na nagmo-monitor sa productivity ng mga magsasaka at nagko-coordinate ng daloy ng produkto mula sa mga farms patungo sa bagsakan systems na siyang tulay sa pagitan ng farmers at consumers. Ang bagsakan pickup system ay ang nagmamanage sa logistics ng pag-transport ng produkto mula sa farms patungo sa Bagsakan Digital Trading Center o BDTC. Ang BDTC, ang pangunahing sentro para sa pamamahala at pagpapadali ng paglipat ng mga sariwang produkto. Dito pinoproseso at inaayos ang pagkain para sa delivery sa mga CCNPH outlets, tulad ng pabili online store, at iba pang negosyo, kabilang ang mga institusyonal na pamilihan sa loob ng mga komunidad ng kooperatiba. Ang pabili online store ay isang retail outlet na nag-aalok ng abot-kayang sariwang pagkain sa mga mamimili na kumukuha ng mga produkto mula sa BDTC sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa bagsakan delivery system. Pinapanatili nila ang tuloy-tuloy na supply ng sariwang produkto at iba pang produkto para sa kanilang mga customer sa kompetitibong presyo sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastos sa logistics. Inilunsad ng CCNPH ang Bagsakan Transfer System sa kanilang ecosystem upang matiyak ang epektibong distribusyon sa rehiyon sa pamamagitan ng koordinasyon sa paggalaw ng mga produkto sa pagitan ng mga munisipalidad, lungsod, probinsya, at rehiyon sa buong bansa. Tinutulungan ng sistemang ito na balansehin ang supply at demand habang tinitiyak na ang mga sariwang pagkain at iba pang produkto ay makarating agad at nasa maayos na kondisyon. Mga healthcare investments na kahanay ng ecosystem ng CCNPH ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng mga serbisyong nagpapalakas ng produktibidad at kalidad ng buhay. Mahalaga ang healthcare sa pagsiguro na ang mga miyembro ng komunidad, maging magsasaka o consumer, ay manatiling malusog at patuloy na makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya at lipunan. Ang Filipino Land Development Corporation ay may mahalagang papel sa pagbili at pagpapaunlad ng mga lupa sa buong Pilipinas. Nakikipagtulungan sila sa Philippine Real Estate Portal upang alista ang mga lupang maaaring i-develop para sa mga proyekto tulad ng Greenhouse Paradise Country Farms, GPCF Low Cost Sustainable Housing Program, at pagsuporta sa industrial at community farming. Ang GPCF ay nagpapatakbo ng mga modernong sustainable farms gamit ang smart greenhouse technology para makapag-produce ng mataas na kalidad at halaga ng mga organikong pananim para sa lokal at internasyonal na merkado. Ang Bioorganism Corporation ay sumusuporta sa seguridad ng pagkain at produktibidad sa pamamagitan ng sustainable at epektibong mga pamamaraan sa ilalim ng CCNPH program. Ang PhilTrans App System ay nagbibigay ng cooperative transportation services na tumutulong sa ecosystem sa pamamagitan ng pagpapadali ng paggalaw ng mga manggagawa, magsasaka, at mga miyembro ng komunidad. Ang News Philippines Online ay sumusuporta sa CCNPH ecosystem at nagpapataas ng kamalayan ng publiko tungkol sa mga inobasyon at pag-unlad ng komunidad. Ang AdCoto ay ang nangungunang social media platform sa Pilipinas na kumukonekta sa mga magsasaka, kooperatiba, retailer, consumer, at mga kabataang Pilipino. Itinataguyod nito ang kolaborasyon, pakikilahok ng komunidad, at pagbabahagi ng kaalaman upang itulak ang inobasyon at sustainability sa loob ng ecosystem ng CCNPH. Sa mas malaking saklaw, ang mga lokal na bangko ay nakakonekta sa mga internasyonal na bangko na nagbibigay ng mga resources tulad ng makinarya at pangunahing mga kalakal, katulad ng suporta ng mga organisasyon sa ecosystem ng CCNPH.
Ang mga resources na ito ay kritikal para sa mahusay na pagpapatakbo ng bawat bahagi ng ecosystem, mula logistics hanggang retail, at tumutulong sa paglago at sustainability sa iba't ibang sektor. Sa kabuuan, ang parehong modelo ng pamumuhunan ay umaasa sa muling pag-i-invest ng kita upang patuloy na mapaunlad ang sistema. Ang kinikita mula sa isang cycle ay nagpapalago sa susunod, na nagbibigay daan sa mga kooperatiba, sakahan, healthcare providers, at negosyo na mag-expand. Maging ang reinvestment ng lokal na bangko o mga kooperatibong inisyatiba sa loob ng CCNPH, parehong layunin ng isang napapanatili at inklusibong kinabukasan, kung saan ang paglago ng ekonomiya ay mahigpit na konektado sa kapakanan ng komunidad. Sa paglipas ng panahon, inaasahang ang lahat ng sistemang ito ay makakapag-generate ng napakalaking halaga ng negosyo at dahil sa lumalaking negosyo at pagtanggap ng cryptocurrency sa Pilipinas, plano ng CCNPH na isama ang cryptocurrency sa kanilang ecosystem. Ayon sa statista, ang projected growth ng cryptocurrency market ay inaasahang aabot sa $658 million at $100,000 sa 2024, na may 10,550,000 users sa 2025. Ipinapakita nito ang patuloy na pagtanggap ng digital currencies, at ang potensyal nito na palakasin ang financial accessibility para sa mga miyembro ng kooperatiba. Sa paggamit ng cryptocurrency, mapapabilis at masisiguro ang mas ligtas at sentralisadong mga transaksyong pinansyal para sa mga kooperatiba ng CCNPH. Tulad ng BC Agri System, Bagsakan Systems Networks, Pabili Online Store System, Real Estate System, at iba pang mga sistema sa loob ng ecosystem ng CCNPH, na suportado ng mga digital media platform. Sa kabuuan, ang integrasyon ng cryptocurrency sa loob ng ecosystem ng CCNPH ay isang mahalagang hakbang patungo sa modernisasyon ng mga transaksyong pinansyal at pagsuporta sa pagbabago tungo sa isang cashless society sa Pilipinas na magbubukas ng mga oportunidad para sa humigit kumulang 70 milyong miyembro sa loob ng ecosystem ng CCNPH.